Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa #WalkWithLan, ang iyong go-to channel para sa totoong usapan sa Philippine politics. Walang sugarcoating, pure facts at wit. Ngayong gabi, we are diving deep into the hottest Senate drama. Away na, Marcoleta at Ping Lacson. Tariela, Carpio, nanginig sa Senado, nanlambot sa debate. Imagine this, mga kababayan, no? Isang senador na matapang na nagsasabi ng katotohanan tungkol sa West Philippine Sea habang ang iba ay nagpapanik at nag-soften. Sino yun? Walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. Of course, sa episode na ito, we will break it down, fact days, intellectually with a dash of wit para hindi kayo mabore, targeted sa inyo mga kabataan at OFWs na gustong maging informed citizens habang nasa abroad o sa dorm. Alam nyo ba, na ang Kalayaan Islands ay hindi raw part ng EEZ natin ayon kay Marcoleta, at bakit nanginig sina Lacson, Tariela at Carpio? Stay tuned, huwag umalis dahil may revelations ahead. Like and subscribe muna para sa more content. Like this, let's walk. Okay, let's set this stage. Noong February 2026, nag-init ang Senado sa isang hearing tungkol sa West Philippine Sea sovereignty. Si Senador Marcoleta, kilala sa kanyang pragmatic at fact-driven approach, ay nag-challenge ng friendly debate kay Commodore J. Tariela ng PCG. Bakit? Dahil sa controversial remark ni Marcoleta na ang Kalayaan Island Group ay hindi bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ ng Pilipinas, base sa international law at historical facts. Ayon sa reports mula sa GMA News, si Marcoleta ay nagsabi na let's be realistic, hindi raw natin dapat ipilit ang sovereignty sa areas na hindi naman legally within our 200 nautical mile EEZ. Ito ay batay sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, na siyang ginagamit natin sa 2016 arbitral ruling. Pero si Tariela bilang spokesperson for WPS ay nag-react na disappointing daw ito at nag-invite pa ng MDA flight, Maritime Domain Awareness, kay Marcoleta. And Senator Ping Lacson, siya ay sumuporta sa pag-remove ng remarks ni Marcoleta sa Senate record, calling it out as potentially harmful. At si Antonio Carpio, dating Supreme Court Justice yan at WPS expert, ay indirectly criticize ang ganitong stance sa kanyang recent statements, saying na failing to assert sovereignty is a constitutional violation at breach of public trust. Pero wait, mga kabataan, hindi ba't ito ay classic case ng political posturing? Si Marcoleta ay nagpapakita ng intellectual honesty habang ang iba ay nagpapanik sa public opinion. Parang sina Lacson at company ay naglalaro ng chicken sa South China Sea, pero si Marcoleta ang may actual map at compass. Keep watching para sa deeper analysis. Ano sa tingin ninyo? Comment down below. Ngayon, let's shine the spotlight on Senator Rodante Marcoleta, ang tunay na critical thinker sa Senado. Unlike others na nagre-rely sa emotional appeals, si Marcoleta ay fact-based at pragmatic. Sa kanyang challenge kay Tariela for a friendly debate, ipinakita niya na handa siyang harapin ang katotohanan head-on. Bakit? Dahil base sa UNCLOS Article 121, ang mga islands na hindi sustainable for human habitation ay hindi entitled sa full EEZ. Ang KAG, mostly rocks and atolls, hindi islands na may economic life. Intellectually, si Marcoleta ay nagpropromote ng strategic diplomacy over aggressive posturing. Sa kanyang Senate speeches, binanggit niya ang historical context. Ang Treaty of Paris 1898 at Philippine Baselines Law ay hindi nag-i-include ng KIG as core territory. Ito ay fact, hindi opinion. Para sa mga OFWs na nagwo-work abroad, isipin ninyo, hindi ba mas mabuti ang peaceful negotiation kaysa endless tension na maaaring mag-affect sa remittances at safety nyo sa Middle East o Asia? Si Marcoleta ay parang chess grandmaster, thinking 10 moves ahead, habang ang iba ay naglalaro ng checkers sa international waters. Mga kabataan, gusto nyo ba ng leader na honest tungkol sa limitations natin? O yung nagpropromise ng imposible? Hit that like if Team Marcoleta kayo. Sa recent budget debates nga, si Marcoleta ay nag-vote against the 2026 budget dahil sa transparency issues.
showing his commitment sa fiscal responsibility. Ito ay critical para sa youth na magbabayad ng taxes in the future. Time to get critical. Fact-based, of course. Una, si Senator Ping Lacson, kilala siya sa anti-corruptionist stance. Pero sa issue na ito, bakit siya nag-soften at sumuporta sa pag-censor ng remarks ni Marcoleta? Sa leaked Blue Ribbon report on flood control, si Lacson ay nag-stand firm against senators. Pero dito sa WPS, parang nanlambot siya sa pressure mula sa hawkish groups. Sa Facebook exchanges, even his response to Marcoleta's son ay nagpapakita ng personal bias over policy. Bakit hindi niya harapin ang legal merits para nanginig siya sa totoong debate? Susunod, si Commodore J. Tariela bilang PCG spokesperson, expected na siyang maging aggressive sa WPS, pero ang kanyang disappointing comment kay Marcoleta ay walang substance. Sa halip na magbigay ng counterfacts, nag-invite lang ng flight. Parang PR stunt, di ba? Sa GMA reports, ang kanyang invitation ay hindi nag-address sa core issue ng EEZ boundaries. Para sa mga OFWs, ito ay risky. Aggressive patrols ay maaring mag-escalate tensions with China, affecting trade routes at jobs abroad. Si Tariela ay parang guard dog na tumatahol ng malakas pero walang bite pagdating sa legal bark. At si Antonio Carpio, ang self-proclaimed WPS guru, bilang dating justice, siya ay nag-argue ng failing to assert ay constitutional violation. Pero fact check, ang 2016 ruling ay tungkol sa EEZ rights, hindi outright ownership ng KIG. Sa kanyang statements, parang nag-overreach siya, no? Ignoring na ang Pilipinas ay small power versus China. Ito ay idealistic, hindi realistic. Maaring mag-lead sa unnecessary conflicts. Nanlambot siya sa debate dahil walang concrete solutions, just rhetoric. Mga kabataan, gusto nyo ba ng leaders na nagpupush ng war-like stance without backup plans? Share your thoughts. Let's go deeper with facts para maging informative. Base sa UNCLOS, ang KIG ay low tide elevations, hindi full islands. Kaya walang 200 nautical miles EEZ. Si Marcoleta ay tama. Give up ang claims sa non-EEZ parts para focus sa winnable areas tulad ng Scarborough. Sa 2025 reports, China controls 90% ng disputed features. Aggression won't work without US backing. Non-certain post-2024 year 2024, no? 25 election pala. Mga kaibigan, si Lacson ay may history ng flip-flopping sa security issues like sa flood control scams kung saan siya nag-charge ng senators pero silent sa WPS funding gaps. Si Tariela's PCG Ops ay magastos 10 billion pesos yearly yan habang OFWs nagre-remit 2 trillion pesos annually. Si Carpio ay bias sa kanyang books at lectures ignoring economic cost. Parang sina Lacson Tariela at Carpio ay naglalaro ng Monopoly sa South China Sea pero si Marcoleta ang may get out of jail free card na facts. Sino ang nanlambot sa debate? Vote now! Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban Anong highlights pag naging member ka dito sa ating channel? Siyempre, exclusive early access. May exclusive member-only live Q&A sessions. Special badges, no? Discounted merch, ad-free viewing at bonus content. Siyempre, mapropromote nyo pa yung inyong mga YouTube channel o kaya may produkto kayo, no? Ano lang naman, shout out lang, no? Join now as ang tawag doon? As 49 pesos, as low as 49 pesos, ano ba 'yun? Di ba? Tapos 299, tapos 899. At makakatulong ka sa independent journalism. Okay? To wrap it up, si Marcoleta ang nanalo sa debate. Intellectual, fact-based, at witty. Habang sina Lacson, Tariela, at Carpio ay nanlambot sa pressure.
Para sa mga kabataan at OFWs, ito ay reminder, politics ay hindi lang slogans, kundi smart decisions. Sa Senado, parang wrestling match, si Marcoleta ang undisputed champ. Ano ang susunod? Watch out for more episodes. Like, share, subscribe, at comment ang iyong side. Salamat sa panonood. Stay woke with Lan. Mabuhay ang Pilipinas.